Sa Isabela, pinangangambahan pa rin ang baha. Mula sa Santiago, Isabela, live na magbabalita si Mobile Journal. Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang sitwasyon dyan? Naging sapat nga ba ang paghahanda nila dyan? Cheryl, bagaman na makulimlim dito mula doon sa Santiago at nandito tayo ngayon sa Etiague, Isabela, mainit-init pa rin ang tanghali dito sa lugar na to. Pero bukod naman dyan, ramdam na ramdam ng mga residente yung epekto nitong bagyong Uwan dahil simula kahapon hanggang ngayon wala pa rin kuryente sa maraming bahagi ng Isabela at isang malaking kadahilanan dyan dahil bukod sa preemptive na pagpapatay ng supply ng kuryente o kaya pagputol, marami ring mga puno, mga linya ng kuryente, mga pose ng kuryente ang nagsitumbahan dahil sa lakas ng hangin, lalong-lalo na kagabi noong naglandfall itong bagyong Uwan. At so far sa ngayon, Cheryl, wala pa rin namang casualties na naitatala. Pero hindi pa rin madaraanan ng lahat ng overflow bridges kabilang ang Kabagan Santa Maria, Gukab at Anafunan sa Etiague, Alicaucao sa Kawayan, habang ang Turor Bangkero ay under repair. Binuksan din lalo ang spillway gate sa Magat Dam simula 7 a.m. kanina. As of 9 o'clock a.m. ay 2.25 meters na ang itinaas ng water level kumpara kaninang alas 7 ng umaga. Sa huling tala ng PDRMC Isabela, 16,418 na pamilya o 48,934 na mga individual ang nailikas sa kanilang tirahan at nasa mga evacuation site o nakikitira sa kanilang mga kapitbahay. At Cheryl, sa ngayon, bawal pa rin ang swimming, bawal pa rin ang sailing at pangingisda. May pinapatupad pa rin na liquor ban dito, maging ang curfew lalong-lalo na para masiguro ang kaligtasan ng mga lokal o residente dito sa Isabela. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merimon Reyes.